Wala nang masasakit pa ang mawalay sa iyong anak at wala ring singhirap ang araw-araw na maghintay na makikita mo pa ulit ito. Tunghayan natin ang kauna-unahang original na sulat at katha ng kwento ng buhay at iba pa. Ang kwento ni Aling Mildred na tiyak na magpapayak sa iyo. Sana ay tapusin niyo ang kwento at huwag kalimutang mag-subscribe. Napabuntong hininga si Aling Mildred habang inilalagay ang huling litrato sa maleta. Ito na ang huling araw niya sa bahay na iyon na naging tahanan niya at nang yumaong asawa sa nakaraang 20 taon. Nagdesisyon na kasi siya na lumipat ng isang retirement home dahil kinakailangan na niya ng magpatingin sa mga nurse dahil lumalala na ang sakit niya sa limot. Tinitigan niya ang litrato at agad ay napaluha. Litrato ito na nag-iisa niyang anak na babae. Nung ito ay 8 taong gulang pa lamang. Napakagandang bata nito at talagang maamo ang muka. Hinaplos niya ang noo nito kung saan ay kita naging sugat na tinamo nito sa trahedya na nangyari sa buhay nila. Na para bang paraan niya para sabihin, andito lang ako, anak. Hindi niya makakalimutan ang huling araw na nakita niya at nayakap niya ang anak. Mapayapang araw iyon at normal lang ang kanilang mag-anak na kumakain sa kanilang bakuran. Habang naglalaro ang anak, naghahanda siya ng tanghalian at tatawagin na sana niya ang kanyang mag-ama para dumulog sa pagkainan nang marinig niya malakas na lagitik na nanggaling sa loob ng bahay. Napakabilis ng pangyayari. Agad na nagliyab ito at dahil sa yari ito sa kahoy, mabilis na kumalat ang apoy. Siyak na siyak pa siya noon nang biglang humilagpo sa kamay niya ang anak at nagmamadaling pumasok sa hindi pa nasusunog na pinto habang umiiyak at sumisigaw na parang kukunin ang paborito niyang manika. Agad na nawala ang bata sa laki ng usok. Nahimasmasan agad si Aling Mildred at buong tapang na sinugod ang nasusunog na bahay para iligtas ang anak sa kabila ng pagpipigil ng mga kapitbahay habang ang asawa ay mabilis ding sinunda ng mag-ina sa takot na baka hindi na ito makalabas pa ng buhay. Naisalba na mag-asawa ang anak na himalang isang sugat lang sa noo ang tinamo. Pero malas na napuruhan ng apoy ang dalawa dahil ginamit nila ang katawan para ipamprotekta sa anak. Lapnos na lapnos ito at parang kinakailangan na talagang magtagal sa ospital na umabot ng 4 na buwan. Buti na lang ay may nagmagandang loob na bumayad ng plastic surgeon para kahit papano ay may balik ang itsura nila. Nang lumabas ang mag-asawa ay agad nilang hinanap ang anak na dahil sa wala silang kamag-anak ay pansamantalang kinupkop ng DSWD. Pero napag-alaman nila na habang sila ay nasa ospital ay mayroong temporaryong umampon dito at dinala sa Amerika at hindi na bumalik pa. Isang litrato ang ibinigay sa kanila ng DSWD na humawak ng kaso ni Jenna. Ginawa na mag-asawa ang lahat para makipagkomunikasyon sa mag-asawang Amerikano. Pero tuluyan na itong naglaho na kahit DSWD ay hindi na ito makontak pa. Araw-araw hanggang sa namatay ang asawa ay hinahanap nila ang anak at inaasam na makikita ito. Musta po ang unang linggo nyo dito, Aling Mildred? Tanong ng nurse. Mabuti naman, sagot ng matanda. Ngayon niya lang napagtanto na nakakapitong araw na pala siya sa retirement home na yun. Mabuti naman ang pakikitungo sa kanya ng mga nurse at staff at meron na rin siyang mga naging kaibigan na residente. Bukas po pala, Aling Mildred, ay darating ang may-ari ng retirement home na ito galing Amerika. At bilang pagsalubong sa kanya ay inaanyayahan niya ang lahat na
sa malaking dining hall kumain ng hapunan. Sana po ay makarating kayo. Dagdag pa ng nurse at dali-dali nang umalis. Kinabukasan niya ay hindi na magkamayaw ang lahat sa paghahanda sa pagdating ng bagong may-ari ng retirement home na tinitigilan ni Aling Mildred. Balita kasi nila ay may bata pa ito, pero talagang ubod ng yaman. Katunayan ay nagmamay-ari ito ng maraming mga branches ng retirement home sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero pinili nito sa Pilipinas mag-stay dahil sa napakalaking dahilan. Kitang-kita ni Aling Mildred sa bintana ng kwarto niya nang pumurada sa napakalaking driveway ng retirement home ang pulang sasakyan na sinasakyan ng bagong may-ari. Kita niya agad ang ganda ng postura nito at talagang elegante ang paglalakad at pananamit nito. Naalala niya tuloy ang anak. Hindi niya maikalang imagine kung ano kaya ang buhay nito sa mga taong umampon at itinakas ito. Sana lang ay minahal nila ito katulad ng pagmamahal nila mag-asawa sa anak. Hindi pa rin talaga siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay babalik ang anak para mahagkan niya kahit sa huling beses ng kanyang buhay. Maayos na naging hapunan ng pagsalubong sa dalagang bagong may-ari ng retirement home. Napag-alaman ni Aling Mildred na Elizabeth ang pangalan nito at nag-iisang anak din ito ng mayayamang Amerikano. Bata pa lang daw ang dalaga ay gusto na niyang dalawin ang Pilipinas sa hindi maipaliwanag na dahilan, pero lagi may dahilan ang mga magulang nito para hindi makapagbakasyon man lang ng Pilipinas. Pero bago mawala ang mga ito sa sakit na kanser ay pinayagan nila ang dalaga na magbakasyon or pamahalaan ng retirement home na pagmamay-ari ng pamilya sa Pilipinas. Gustong-gusto ni Aling Mildred na makita ng malapitan ng dalaga. Pero napakaraming tao ang gustong bumati dito at dahil pagod din ito ay agad nang nagpaalam ito para magpahinga muna. Kayo po pala si Aling Mildred. Bati ni Elizabeth sa nagulat na si Aling Mildred. Sana po'y nakapag-enjoy kayo dito. Parang nakalunok ng kung anong bagay si Aling Mildred at hindi mapigilang mapatitig sa dalaga. Tunay ngang napakaamo ng mukha nito at hindi maikakailang nanggaling ito sa prominenteng pamilya. Kitang-kita sa postura nito ang pagiging elegante. Pero bakit ganoon? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, wala siyang ibang nakikita kundi ang mukha ng 8 taong gulang niyang anak. Paano'y hindi pa rin nawala ang pisikal na resemblance ito sa kanyang yumaong asawa? Kahit anong pilig ng ulo, para burahin ang imahe ng anak sa takot na baka nagulat lang siya ay ganun pa rin talaga ang nakikita niya. Ang ilong nito at ang mata ay talagang parang hinulmang galing sa asawa niya. At bakit ganun? Nang hinuwakan siya nito ay parang ibinalik siya sa panahong 20 taon na nakaraan. At muli ay parang nararamdaman niya ang haplos at malambot na kamay ng anak. At ang linyang sugat nito sa may noo ay katulad ng litratong ibinigay ng DSWD sa kanila mag-asawa bilang huling litrato ng anak bago siya dinala sa Amerika na nag-ampon dito. Gusto pa sana niya magsalita pero mabilis na nagpaalam si Elizabeth dahil may mga taong gustong kumausap dito. Nang makarating sa silid ay agad niyang hinanap ang litrato ng 8 taong gulang niyang anak. Para bang sa unang pagkakataon na nakita ang linya na sanhi ng sugat nito sa noo na nanggaling sa sunog, gusto niyang maiyak ulit. Ako ba ay nababaliw na? Sa kagustuhan makita ko ang anak ko ay parang napagkakamalang ko ang mayamang may-ari ng retirement home na ito na anak ko. Pero hindi siya pwedeng magkamali. Nararamdaman ng puso ng ina na ang eleganteng may-ari ng retirement home na si Elizabeth ay ang kanyang nawawalang anak. Napahugulgul na lang si Aling Mildred kung sana ay kahit papano ay matandaan siya ng anak. Pero imposible dahil kahit magaling ang plastic surgeon na gumamot sa kanila 20 taon na nakaraan, hindi nito naibalik ang totoong itsura niya. Idagdag pa na mas
na bago pa ang itsura niya dahil sa tanda at dahil batang-bata pa ang anak noon. Posibleng maalala nito ang mukha ng magulang. Na mga sumunod na araw ay lagang tinatanaw ni Aling Mildred ang opisina ng magandang si Elizabeth. Gusto lang niya sana magtanong dito ng ilang mga bagay. Pero laging nakasara ito at kapag lumalabas naman ang opisina ay laging nagmamadali o kaya ay may kausap na parang napaka-importanting meeting. Isang araw ay nakita niya itong papasok ng opisina at nakita rin siya nito sa hindi maipaliwanag na nararamdaman ni Aling Mildred. Tumingin sa kanya ang dalaga pero hindi ito nakangiti. Imbis ay parang litong-lito ito nang makita siya at kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. At bakit parang galit ito sa kanya? Dahil ba nararamdaman ito na lagi siyang nakatingin dito kahit sa malayo? Lalapit na sana siya nang biglang tumunog ang telepono sa opisina ng dalaga. Dali-dali itong pumasok na parabang ayaw nitong may makakinig ng tawag mula sa kabilang linya at isinara nito ang pinto. Nang gabing iyon, hindi lumabas ng silid para maghapunan si Aling Mildred. Pakiramdam niya ay wala siyang gana. Hindi rin niya mapigilang umiyak kahit pigilin niya. Paano kasi hindi niya maalis sa isip ang anak at ang pangako sa asawang hahanapin niya ito bago siya mawala sa mundo. Hindi na matandaan ni Aling Mildred kung gaano na siya katagal umiiyak at pakiramdam niya ay nakatulog at nagising na siya sa ganoon pa rin kabigat na nararamdaman niya sa dibdib. Nalimpungatan si Aling Mildred sa haplos at halik. Napakalambot ng kamay ng taong humaplos sa kulubot niyang balat. Nananaginip lang ba siya? Kasi hindi niya halos maaninag kung sino ang malamyos na humahalik sa kanya. Ramdam niya na ganun ang haplos ng anak niya sa mukha niya noon. Lalo kapag naglalambing ito. Sigurado siya na panaginip ito. Paano ay talagang madilim na sa labas. Naramdaman niya na umiiyak din pala ang taong yumayakap sa kanya at ngayon ay nakasubsob na sa kanyang dibdib. Mabango ito at siguradong hindi ito masamang tao. Nay, biglang napabalikwas si Aling Mildred. Iyon kasi ang boses ng anak niya. Sigurado siya kahit 20 taon na ang nakaraan. Ang taginting at lamyos ng boses nito ay hindi nagbago. Nay, kahit po kailan, hindi ko kayo nakalimutan, sabi ni Elizabeth, ang mayamang may-ari ng retirement home na tinitigilan ni Aling Mildred. Halos iyak at tagulgul na nagpaliwanag ito. Para bang kukuhanin ulit ito sa ina sa tindi ng kapit at yakap nito kay Aling Mildred habang nagkukwento. Isinasalaysay nito ang hindi alam ng mga doktor at DSWD sa Pilipinas. 20 taon na nakararaan. Nagkaroon siya ng tinatawag na retrograde amnesia, kung saan ay nakalimutan niya ang mga bagay tungkol sa pagkatao niya. Akala ng mga ito ay hindi lang nagsasalita dahil sa trauma. Nang dinala siya ng mag-asawang Amerikano sa Amerika, ay ginawa ng mga ito ang lahat para magkaroon siya ng magandang buhay. Pero sa tuwing may maaalala siya sa nakaraan ay binibigyan nila ang dalaga ng ibang eksplanasyon. Hanggang nung isang taon na halos maalala na ni Jenna or Elizabeth ang totoo niyang nakaraan, kakausapin sana niya ang ama na noon ay nangungumuna rin sa sakit na kanser. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay inamin nito na ampun lang siya at ibinigay dito ang kahon na naglalaman ng mga sekreto nila. Ito rin pala ang mayamang mag-asawa na nagbayad ng plastic surgeon para may balik ang itsura ng mag-asawa na nasira ng apoy bilang bayad sa konsensyang pagtakas nila kay Jenna. Bago bawian ng buhay ang Amerikanong ama ay sinabi nitong matagal na nilang pinapahanap si Aling Mildred dahil alam nilang balang araw magtatanong ang anak at dahil natutunan nilang itong mahalin ng higit pa sa totoong kadugo. Ayaw nilang masaktan pa ulit ito. Idinagdag din ni Jenna na alam na niya na ito ang ina niya nung huling time na nag-usap sila
Pero para makasigurado at huwag masaktan ang damdamin ng isa't isa, ipina-DNA test ni Elizabeth si Aling Mildred para mapatunayan ito na ito nga nawawala niyang ina. Sinabi rin ni Elizabeth na asa kanya pa ang manika kung saan andun ang DNA ni Aling Mildred na nagpapatunay lang na siya ang ina nito sa kabila ng pag-iiba ng itsura nito galing sa sunog. Hindi magkamayaw ang dalawa na para bang sa unang pagkakataon ay 8 taong gulang ulit si Elizabeth at hindi ang mayaman at eleganteng may-ari ng retirement home. Meron silang isang bagay na ipinangako sa sarili. Susulitin nila ang oras na nawala sa kanila bilang anak at ina. Tunay ngang ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi matatawaran na kahit gaanong katagal na layo ang anak. Ramdam mo sa sarili mo ng hindi matatawarang pagmamahal. Hanggang dito na lang ang bidyong ito. Ito nga pala ang kwento ng buhay at iba pa na laging nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Peace out.